Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Taong 1896 sa Balintawak, nagtipon ang mga katipunero. Dito unang narinig ang sigaw ng himagsikan. Para sa kalayan! Para sa kalayan! Makalipas ang mahigit isang siglo, ibang ingay ang maririnig dito. May panibagong pag-aaklas na nagaganap. Kami na lang tayo na kukuha. Tayo na kukuha. Sige, doon na kayo para libre kayo ano doon. Sige. Ang pagtatanggol ng mga palaboy at walang matirahan sa mga nanghuhuli sa kanila. Bumabalik sila, pabalik-balik yung mga yan. Nakakaperiso rito sa atin. Yan eh, kapag yun eh, mga nakarugby na, unang-una nag-i-snatch yan, nangagaw ng mga cellphone, mga nang-hold up. Mapapaisip ka tuloy kung may narating ba ang ating bansa mula nung naganap ang himagsikan. Si Deo, hindi niya tunay na pangalan, rugby boy, tambay dito sa Pugad Lawin, pero hindi niya kilala kung sino ang nasa pedestal. Bonifacio. Ano yung pangalan ni Bonifacio? Hindi ko po alam eh. Ang sabi nila, dito daw rin namatay si Bonifacio. Dito siya umano tumakbo. Sa lahat ng kaguluhang nangyayari rito, saksi pa rin si Bonifacio. Ang pinagkaiba nga lang, nag-iisa na lang siya ngayon. Gaano man katulin ang panahon at kamoderno ang kapaligiran ngayon, ang kasulok-sulukan ng Maynila nag-uumapaw sa kasaysayan. Sa ganyan no, 65 sa ganyan sa iba. Katulad ng sa Divisoria, dinarayo dahil sa sari-saring paninda. Sa gitna ng nakakasulasok na singaw ng basura at mga nagsisiksikang sasakyan, tila wala nang nakakaalala na sa lugar na ito, pumirma ang mga katipunero gamit ang sarili nilang dugo. Dito kasi itinatag ang katipunan. Hindi ko alam eh. Para saan yan eh. Bakit sa tingin natin na yun? Ewan. Hindi ko alam. Yan yata tinatag yung ano, yung katipunan. Yung mga tao, wala nang nakikita. Wala na silang connection sa past. So, wala nang concern yung tao. Ang ilan sa mga istrukturang nakikita natin sa araw-araw, ang hindi natin alam, bahay pala mismo ng mga bayani. Ang bahay ng ina ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal, si Doña Teodora Alonso. Mula nung nasunog, ginawang bodega na lamang sa nakatiwangwang na loting ito. Wala nang kahit na anong bakas ng makasaysayang bahay. Pero kung ang ilan sa mga makasaysayang lugar hindi nabibigyang halaga, may mga bahagi naman daw ng ating kasaysayan na napapakinabangan pa rin, pero sa tamang halaga. Si Celo, hindi niya tunay na pangalan. Negosyo raw ang tingin niya sa mga historical artifacts. Pinipeke raw kasi nila ito para ibenta. May kinukuha na kami isang tao. Siya yung may mga kopya noon ng original. Sa kanya namin kinukuha. 70,000, 80,000, 90,000. Depensa rin siyang tao, tsaka depensa rin siya kung sino pumirma. Para kay Celo, mas may halaga ang perang makukuha niya kesa sa kasaysayan ng mga bagay na ito. Kasaysayan nga, yes, aminin natin. Ang problema, natutulungan ba tayo ng kasaysayan? Hindi naman eh. Ayon sa batas, maaaring makulong ng ilang taon ang sinumang iligal na nagbibenta ng mga historical artifacts. Meron tayong mga dealers, no? Mga agents. So itong mga dealers na to should be licensed. Meron silang permit to operate. So ang National Museum ang nagbibigay, aside dun sa permit to operate na binibigay ng City Hall. Noong 1993, ninakaw mula sa Philippine National Library ang ilan sa mga mahahalagang dokumento ng ating kasaysayan. Kabilang na ang orihinal na kopya ng Declaration of Philippine Independence.
Ang mga historical artifacts o mga bagay na makasaysayan, ibinenta sa isang antique shop sa napakamurang halaga. Dahil po sa budgetary constraints, ay hindi namin gaanong nabibigyan ng tamang pangangalaga yung ating rare books at saka manuscript section. Wala tayong may bibigay na presyo na sa mga dokumentong ito. Na-recover pa rin naman ang karamihan sa mga dokumento na nagbunsod din para makulong ang ilan sa mga empleyado ng National Library. Karamihan sa mga lumang kagamitan ng mga bayani, kung hindi sa museo matatagpuan, sa mismong tirahan nila. Pero marami pa ring mga artifacts nasa pag-aari ngayon ng ilang mga private collectors. Lista ng lahat ng kapitan sa Bayang Lumban ng taong 1598. Si Ramon Villegas, historian, hindi raw matutumbasan ng kahit na anong halaga ang kanyang koleksyon. Ilan sa mga ito ang bolo na ginamit dati ng mga katipunero. At ang pilak na patalim ng isang general noong panahon pa ng mga Kastila. Kung sa akin mangyari yun, ayaw kong yung mga importanteng sandali sa buhay ko, baliwalain din ng ibang makakakita, no? Diba parang gusto mo naman may makakaalala sa ginawa mo, no? Hindi raw biro-biro ang pangangalaga niya ng mga kagamitang bahagi na ng ating nakaraan. At yung mga artifacts na wala sa kamay ng mga kolektor, pinangangalagaan ng National Historical Institute o NHI. Sa aming pagbisita sa NHI, natsyempuhan namin ang paglilinis ng isang jacket na pag-aari mismo ni Jose Rizal. Galing pa raw ito kay Doña Trining, kapatid ng ating pambansang bayani. Ngayon pa lang daw ito nakita ng mga tiga-NHI. Kinuhanan muna ng litrato ang jacket, pero kailangan daw walang flash. Ang simpleng ilaw kasi nito, pwede raw ikasira ng luma at marupok nitong material. Gumupit din muna sila ng kapirasong hibla. Kailangan muna raw suriin kung anong kemikal ang pwede lamang gamitin sa paglilinis nito. Kailangan natin kumuha ng insignificant sample. Ibig sabihin, yung hanggat maaari hindi natin madadamage yung textile. Hindi raw kasi pwedeng basta-basta ito linisin. Ang bawat mantsa at punit daw kasi sa damit na ito, maaaring makasaysayan din. Kailangan din namin lahat ng historical significance ng item na yun ay dapat din namin ma-research. Kasi pag halimbawa sinabi mong ito nasabit siya nung sa ano o may historical relevance siya, kahit na hindi maganda ang pagkakatahin niya, hindi namin to aalisin. Nung araw na yon, may iba pang mga gamit na kailangan nilang linisin. At sa lahat ng ito, doble-doble ang kanilang pag-iingat. Kanino po yan? Kay General Emilio Aguinaldo. Pero ang pinakabuhay na alaala ng mga bayani sa kasalukuyang henerasyon, ang kanilang mga kamag-anak. Nakakalungkot lang na ang ilan sa kanila, katulad ng ibang alaala ng kasaysayan, tila rin napabayaan. Si Emilio Jacinto, kaapu-apuhan ng utak ng Katipunan. Pero pangalan na lang daw ngayon ng kanyang lolo ang pwede niyang ipagmalaki. Maliban sa wala siyang regular na trabaho, nakatira siya sa mahirap na bahagi ng Tondo. Ang tanging niyang yaman, ang kanyang pangalan. Binibiro lang nila ako. Sabi niya, punta ka sa Luneta para baka nando si kumpare mo Jose Rizal. Mahalaga rin po sa tao yung ginawa ni Emilio Jacinto. Mahalaga rin po sa akin yung pangalan niya, saka yung pangalan ko. Hindi tulad ng mga kamag-anak ng mga national artist, walang benepisyo na natatanggap ang mga kamag-anak ng ating mga bayani. Ikinararangal naman daw ni Emilio Jacinto na nasa dugo nila ang pagiging bayani. Ngunit sa buhay nila ngayon, naghahanap din daw siya ng sasaklolo sa kanilang bayani. Sa panahon na nasa krisis ang ekonomiya ng ating bayan, ano nga ba ang halaga ng mga bayani? Hindi sila para magsilbing rebulto lang sa mga monumento, kundi paalala na minsan may mga taong tumayo at nanindigan sa pinakamadidilim na bahagi
ng ating kasaysayan. Ang buhay ay isang malaking palaisipan. Ang tao walang tigil sa pagdiskubre ng kung ano-ano. Basta't wag lang natin kakalimutang lumingon sa ating pinanggalingan. Dahil baka naroon lang ang mga hinahanap nating kasagutan. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.